noon nag-decide ko nga dili sa nako to i-share tong mga issues, mga controversial issues o iyang mga answers. Kung dili ako to siyang gi-reserve sa uban nga nana aron usab di na magbalik-balik. So ang ako nga i-share sa inyo is about the gift of prophecy kay usa man is mga gipang tuki sa social media karon o aron mahibaw-an nato kung unsay stand sa Seventh-day Adventist. I'm referring to the book of Question and Doctrine na gi-present no sa atong General Conference nga ang history anang Question and Doctrine gisulat kana sa atong mga kadagkuan sa General Conference way back 1950s. Tungod kay that time si usa sa grabe nga theologian nga rule sa tibuok nga kalibutan mahitungod sa expert mo gani siya gitawag nato og mga cult no, Kingdom of the Cult. So na siya libro nga gitawag Kingdom of the Cult. Niya ang naata dito ditong Scientology, Jehovah's Witnesses, Mormon, Walter Martin. Walter Martin, doktor na napamagani yang mga videos diya sa YouTube. Now tapos niya na ingon siya maghimo ko og libro, pero in fairness sa Seventh-day Adventist, before ta mo ibutang sa cult, masatisfy sa ako sa akong mga questions nga naamos evangelical, dili mo mga cults. So ang naitabo naghatag siya mga questions. Mao na karon ang naa sa libro nga Question on Doctrine. So mga questions na sa mga evangelicals to determine kung ang isday asa man siya sa cult ba o dili. So, nako'y libro anak diri, but anyway, ito ang mga questions dito, nagisgot about sanctuary, sinless nature ni Jesus Christ, nagisgot sa 1844, nagisgot, daghan iyang mga topic dito niya, iyang questions dito. Now, sa diyan iyang nakaplagan ng mga answers, mato pa niya, ang Seventh-day Adventist, dili man sila mga cult, no? Ato man silang mga igsuon kay ang tinubagan mo gud sa atong General Conference is more on Christ. Live. Na okay. Okay na? So more man gud ni siya sa ani kani tawag natong Christ-centered mato pa niya. So kibali ilang gitun-an pag-ayo nakigmeet siya sa General Conference hantod na dugay iyang gi-formulate yung libro, pag human siyang libro wala ta ma-appeal sa kulto sa ingon nga Seventh-day Adventist. Mao na nga ang mga ubang evangelicals gusto nila ibutang ta sa cult pero wala sila mahimo kay kuan magyukay ni si Walter Martin, grabe man siya ka-authoritative when it comes to mga kulto. So kibali nag-enjoy ta niya na but then karon si Walter Martin patay naman. So ang akong i-present karon ang mga quotations ni gikan sa Question and Doctrine, okay? So una ang ato nga fundamental belief no niadtong 1980 mato pa diri official text of the doctrine, one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. Okay? Og naingon din siya dinhi, this gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen White. As the Lord's messenger, her writings are a continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction. Ato gini siyang timan-an kay usahay na ay mga Adventist nga mga extreme nga gihimo nila si Ellen White nga dili masayop nga komentary, okay? Commentator sa Bible. Mura ba siya og kanang sa Catholic pa sa katedra ba nga dili masayop. So i-remind nato ang brethren nga ang nasa fundamental belief nato gi-describe si Ellen White nga ang iyang trabaho mo comfort, guidance, instruction, and correction. Wala man gani dinhi nga si Ellen White gahatag og sugo, wala man gani guys ko dinhi nga si Ellen White dagan iyang mga gitawag og adjective nga giingon sa uban nga makahimo og law. Now, aritas common ground. Ang word nga prophet gikan sa Hebrew nga nabay. Okay? Kunya ang word nga nabay but pasabot spokesman for God. At na verse ana Exodus 7:1 o 4:6. Now, ang atong aroma sabta nato ang function sa prophet primary prophecy. Okay?
Mato primary prophecy in which the person possessing the gift receives messages directly from God through revelation or from suitable sources already extant under the guidance of divine inspiration. 2 Peter 1:21. So sa ato pa, kining primary prophecy, ang example ani, kining gisgutan sa 1:21. Ay duha ka punto dinhi na atong madiskasan under primary prophecy. Number 1, kaning prophecy of universal authority o prophecy of local authority. Yun na lang na ko basahon, ako na lang i-explain. Na kining prophecy of universal authority, ang example niya na mao ang Bible. Okay? Ang Bible, gitawag na siya og canon, meaning measure, gi-measure na siya. Niya mo na ang standard. So mingi kag prophecy of universal authority, mauni ang Bible gigamit sa Protestant, gigamit sa Catholic, gigamit sa bisag asa nga mga simbahan, no, nga dili Seventh-day Adventist. So mo na primary prophecy of universal authority. Na ikaduha ni kining gitawag na tong prophecy of local authority. But pasabot ani kini nga mga propeta na padala sa Ginoo for specific people at specific time. Okay? Ang katong prophecy of universal authority para to sa tanan, no? Sa tibuok nga kalibutan. So kining isa para lang sa specific nga tawag, specific nga time. Okay? Now, ari ta subos. Now, mato pa ni John Nevins Andrews, kanang usa ka theologian kanhi sa Seventh-day Adventist. Nanas mabasa sa Review and Herald 1870-02-15. Ingon siya dinhi, her writings are not attested in any manner. Okay? So ato nang duduman kay usahay daghang mo exceed sa ilang unahuna nga ang writings Mrs. White mo isukdanan kung naamay mga mismo pagani usahay labaw pa sa Bible ang pagtagad sa mga offshoot ng writings ni Ellen White. Si James White nag-ingon that his wife was called by the Lord to do a special work at this time among these people. So na-reference sa ubos. Now, ang function sa gitawag na to primary prophecy of local authority can be found throughout the ages of the people of God. Okay? Atong hinumduman na unsa itong local authority. Ang local authority, propeta nga gipadala aron mohatag og mensahe sa specific nga tao o specific nga lugar. So meaning to say, dunay mga propeta nga wala masulod ang ilang sinulatan sa Bible. It is because nakita sa Ginoo nga ang ilang sinulatan para ra sa specific nga tao, specific nga lugar ug dili na kinahanglan nga mahimo siyang universal in nature. Example, si Miriam, okay? Si Deborah, si Ahijah, si Elijah, Elisha, Huldah. Nakakita ba mo sa Bible nga adunay Book of Miriam? Wala. Book of Deborah? Wala. Book of Ahijah? Wala. Elijah, Elisha, Huldah? Wala. Walay book ana. Pero daghang theologian nagtuo nga kini nga mga propeta naa sila'y book. But then wala nag-i-appeal sa Ginoo sa canon sa Bible. It is because ang ilang sinulatan naa sa primary prophecy of local authority para sa specific nga tao o specific nga lugar. Okay? So di siya pwede pang-universal in nature. Dili sama sa libro ni Ezekiel, Isaiah, Daniel. So gitawag na siya og universal in nature. Tanan nagkinahanglan niya na. But ang local authority para na sa specific nga tao. Now, nako'y question sa inyo karon. Kamuy mo tubag sa inyong unahuna. Is Ellen G. White asa siya mabutang sa prophecy of universal authority or sa prophecy of local authority? Okay? I know nga nakabalo mo sa answer. Si Ellen G. White mabutang sa prophecy of local authority. Meaning to say, ang iyang sinulatan para ra sa specific nga tao o mga tao o specific nga lugar. Okay? Say for example, kanang writings ni Ellen White mahitungod sa vegetarianism. Dili ka kakita nga si Ellen G. White nag-force sa pag-ingon dito sa taga North Pole nga minus ang ilang utan dito
ang ilang pagkaon sa North Pole is flesh. O wala makita nato nga si Ellen White nagpugos yan ng mga tawahan nga kinahanglan mag-vegetarian. Kaya naman, ang iyang silunatan para sa specific nga tao, para sa specific nga lugar. So mao ni ang answer ngano nga si Ellen White nag-ingon nga ang iyang sinulatan is lesser light ug ang Bible mao ang greater light. It is because nabilong siya sa prophecy of local authority. Ug nagtuo ta nga daghan pa kayong mga propeta nga gisgutan ng Acts chapter 11 verse 27 nga walay mga libro nga atong mabasa. Luke chapter 2:36 si Ana usa ka propeta pero walay libro nga na-contribute dinhi sa Bible. Daghan mga propeta nga nasinultan pero wa nagi-appeal sa Bible tungod kay pang local authority, which means para sa specific nga tao o specific nga lugar. Mauni ang linantawan sa Seventh-day Adventist nga si Ellen White wala pabilong sa prophecy of universal authority apan naa siya sa prophecy of local authority. Muna nga kung sa mga open forum na imangutana sa ako nga si Ellen White propeta pa ba naagi ko ito baga na propeta sa Seventh-day Adventist. Dili siya propeta sa Katoliko, dili siya propeta sa Protestant, propeta sa Seventh-day Adventist. It is because local authority ang authority nga naa sa kang Ellen G. White. Okay? Next. Naay mga libro usab dinhi sa Bible nga nasgutan pero di na nimo makit-an sa Bible. Mao ni ang trabaho sa mga prophecy of local authority. For example, the Book of Wars of the Lord, Numbers 21:14. Nag-ingon, wherefore, it is said in the book of the wars of the Lord what He did in the Red Sea and in the brooks of Arnon. Ang pangutana, asa naman yung book of the wars of the Lord? Okay? 2 Samuel 1:18. Also, He bid them teach the children of Judah the use of the bow, and behold, it is written in the book of Jasher. Asa naman yung book of Jasher karon? Napag yung book of Nathan, si 1 Chronicles 29:29. Now, the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer. Naasa din yung book of Samuel o naasa din yung book of Nathan na subos, wala na ko na-highlight. Okay? And in the book of Nathan, the prophet, and in the book of God. So naitulog ka libro diri, Book of Samuel, Book of Nathan, Book of God. Ang pangutan na asa na ni mga libro ha. Of course, gitugot ka na sa Ginoo nga di na maapil kay sila nabilong sa prophecy of local authority. Meaning to say, dili na siya pwede nga makasulod. Okay. Niya sunod. The ministry of Ellen G. White, okay, as understood by the Seventh-day Adventist Church. Unsa may pagsabot nato sa kang Ellen White, unsay iyang rule, ang iyang sinulatan, unsay alang makuha nato. Niya, gikan gyapon ni sa Question on Doctrine, page 89. Kanang nasa ubos diya QOD, which means Question on Doctrine, 89. Naging diri, that we do not regard the writings of Ellen G. White as an addition to sacred canon of Scripture. Wa ta nagtuo nga ang sinulatan ni Ellen White dugang sa Biblia. Gitawag og sacred canon of Scripture. Di ta mo tuan na kay naman ang Biblia kompleto na. Unsa may pagsabot di ay nga kung wala ang writings ni Ellen White, kulang ang Biblia. Mahimutang kulto ana atubagan sa mga Protestants. So, ang Bible kompleto na. Okay? Dili na ang ngay dungagan. Gani, bisang pagwalay Ellen White, mapabarog sa Seventh-day Adventist ang gitawag nato og doktrina. Pinaagi lamang sa Bible. Walay Ellen White. Kabantay mo, mismo maganin sa atong mga open forum, mismo sa pangutana pastor, o bisag asang programs tibo kalibutan, wala ta nagtubag sa mga questions pinaagi sa writings ni Ellen White. Kay ngano, nahibaluta nga atong doktrina mapabarog sa Biblia. Muna nga kinahanglan kwaon nato sa utok sa mga dili Adventist kay nahuluan ang ilang hunahuna nga ang doktrina kuno sa Seventh-day Adventist ang nagbugna si Ellen G. White. Mao ni atong ipasabot sila nga wa gyud na magtukod og mga doktrina gikan kang Ellen White. Okay? Number 2.
that we do not think of them as of universal application as in the Bible, but particularly for the Seventh-day Adventist Church. So para ra gyud na sa mga Adventista. So dili na pareha sa sinulatan ni Ezekiel, Isaiah nga gikinahanglan sa Katoliko, gikinahanglan sa Protestante, wala uban. Para ra gyud na sa Seventh-day Adventist. Number 3, that we do not regard them in the same sense as the Holy Scriptures, which stand alone and unique as the standard by which all other writings must be judged. Mao mo gani problema usay kay ang mga offshoot gihimo nila na ang sinulatan ni Ellen White musugod sa Biblia. Gani kung maipit-ipit na gani mingon nga kanang Biblia kaniadto ra mo gud na nga kahayag. Karon kay naaman ta sa bag-ong kahayag, mao nang gitawag og new light. So mo na ilang argumento. Kay nga naman mubangga naman ang sinulatan ni Ellen White sa Bible sa ilang presentation, of which wa ginasukad ng bangga. For example, ang sinulatan ni Ellen White wala magpugos sa tao nga kung mag-BG ka, di gyud ka maluwas. Aw kung di ka mag-BG, di gyud ka maluwas. Mo man ay presentation sa mga extremist o mga legalista. Now, ang mahitabo, misrepresent nato ang writings ni Ellen White. Okay? Wala magsumpaki ang Bible o writings ni Ellen White, ang ila lang interpretation. Busa, nagingon ang Christian Doctrine, page 89, we do not regard them in the same sense as the Holy Scripture, which stand alone and unique. Okay? So, what nato ginahuna nga ang sinulatan ni Ellen White, mura o Bible, nga makabarog siya, nga siyara. Kaya actually, ang sinulatan ni Ellen White, dili makabarog kung wala ang Bible. Pero ang Bible, makabarog, bisan wala ang sinulatan ni Ellen White. Ang sinulatan ni Ellen White lang naalay purpose for the specific nga tao para sa specific nga lugar. So, it is not universal in nature. Now, nagingon ang Testimonies Volume 2, page 605. Nagingon siya din. The Lord designs, mato ni Ellen White, the Lord designs to warn you, to reprove, to counsel through the testimonies given, and to impress your minds with the importance of the truth of His Word. The written testimonies, meaning ang iyang sinulatan ni Ellen White, the written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. Mano itong mantayan. Kaya naman, na ay mga tao nga ang ilang ang sinulatan ni Ellen White, madungkan ninyo ni sa mga offshoot nga mato pa nila ang Bible daan naman na siya. Ang bag-o nga kahayag mao ang sinulatan ni Mrs. White. Wala nila ni mabantay nga statement nga ninyo si Mrs. White, the written testimonies are not to give new light. Okay? Din sa ubos, additional truth is not brought out, but God has through the testimonies simplified the great truths already given. Sa ato pa, ang trabaho ni Ellen White, ang truth nga nahatag na sa Bible, is-simplify niya. Okay? I-simplify, dili kay nagbuhat siya bag-o nga kahayag. Di-simplify niya. Example, ang kanang Genesis chapter 3, kanang bitin diha, no? Mato ni Ellen White, ang bitin, galupad. Okay? Now, dili na masabtan sa mga Catholic, Protestant, anong naglupad ang bitin na dito sa Garden of Eden? Na kung imo sang analyze ang Bible, nagingon mo diya nga, Adan, kay nagtaon man ka sa bunga sa pag-ilas mayong dautan, ikaw Adan, mo trabaho ka, mo patulo ka sa imong singot. So that is a curse. Eva, kay nagkaon ka, manganak gani ka, dungagan ako imong kasakit. And that is a curse. Bitin. Kay imo man gipatalingog, kay imo man gihimo kining butanga, magkabang ka sa tibok adlaw sa imong kinabuhi, magakaon ka sa abog sa tibok adlaw sa imong kinabuhi. Meaning to say, sa wala pa ang curse, wala nagkamang ang bitin. It is only Ellen White naghatag og gisimplify ni Ellen White ang word sa Genesis nga ang curse sa bitin magkamang siya. So sa ato pa, sa wala pa ang curse, ang bitin galupad. Gisimplify mo ni trabaho sa propeta. Okay? So next. Unsa relasyon sa sinulatan ni Ellen White sa Bible? Okay, totoo sa relasyon. Ingon siya din sa Mrs. White. Mrs. White did not want people making her the major authority in their lives. Mato pa niya sa Evangelism, page 256, 1894 niya gisulat. Our possession and faith is in the Bible and never
Do we want any soul to bring in the testimonies ahead of their Bible? Kung sa inyo ni Ellen White, ang atong position and faith is in the Bible, and never, kanang word nga never, di na siya pwede mahitabo. No? Do we want any soul to bring the testimonies, which means writings ni Ellen White, ahead of their Bible? Di gid pwede mo labaw ang sinulatan ni Ellen White sa Bible. Muna nga, lizard light gid siya. Now, naiyan si Mrs. White sa Testimonies Volume 3, page 29 and 30. In public labor, do not make prominent and quote that which Sister White has written as authority to sustain your positions. To do this will not increase faith in testimonies. Bring your evidence clear and plain from the Word of God. And thus said the Lord is the strongest testimony you can possibly present to the people. Let none be educated to look to Sister White. Unsa ni Ellen White? In public labor. What is public labor? Revelation seminar, mga health seminar, o uban nga mga seminar, that is public labor. Okay? Ingon siya din ayaw gamita ang sinulatan ni Ellen White aron sa pag-prove na ikaw sakto. Ang imong gamiton ang Bible. Bring your evidence clear and plain from the Word of God. Muna nga, ang atong mga presentation din sa social media, Bible ang atong gamiton. Okay? Next. Naay usa ka experience niini sa meeting sa General Conference niya itong 1901. Nag-discuss sila sa world kanang reorganization, no? Ato akong gihisgot last Sabbath nga ang reorganization is about sa decision sa union, tukuron ang union. Now karon adunay debate nga nahitabo unya ang uban gagamit sa writings ni Ellen White. Okay? So nitambag si Ellen White yan ang panahon na ug mao ni ang nakasulat sa volume 3 selected messages page 33. Ingon siya. Lay Sister White to one side. Kaya gamito naman nila sa argumento sa pagkuan anang sa reorganization. Niingon din siya, do not quote my words again as long as you live until you can obey the Bible. When you make the Bible your food, your meat, and your drink, when you make its principle the elements of your character, you will know better how to receive counsel from God. I exalt the precious word before you today. Do not repeat what I have said, saying Sister Ellen White said this and Sister Ellen White said that. Found out what the Lord God of Israel says and then do what He commands. Sa ato pa, dili Bible commentator, dili mura og ex-cathedra ang sulti ni Ellen White nga di na lang mag-meeting kay si Ellen White nagsulti na niya na. Ngunang ingon si Mrs. White, lay Sister White to one side, do not quote my words again. Sa ato pa, dili gusto ang Ginoo nga ang iyang church murba og gidikta nga di na lang mag-discuss, dili na lang magtuon kung unsay kabug-aton o hanto day madesisyonan kay ingana di ang prinsipyo sa gisulat ni Ellen White. Next. Ingon siya sa number 2. Our only safety is to read her writings within the context of biblical framework. So kung magtuon di ita sa writings ni Mrs. White, dili ta mo gawas sa Bible. Kung naay mga statements sa atong pagbasa sa writings ni Ellen White nga daw ni konflikto, ang ni konflikto dili ang resulatan ni Mrs. White, ang ni konflikto ang atong interpretation. Og mao nay nahitabo sa mga offshoot karon, no? But anyway, naamon ko i-present mga issues ato na siyang sulbaron kung mudaghan na kay aron dili mabalik-balik, no? Ang mao nga mga punto. Now, ang iyan yun nga kinahanglan Bible. Next. Adunay away sa gitawag nato og mga theological problem kaniadto nga nahitabo. Ilabi na sa 1888 nga issues na naglalis ang ato organization about sa righteousness by faith. Nga ang tao maluwas ba kang Kristo lamang or kinahanglan mo bantay tag sugo. So sa ato pa ang sugo may kalabutan sa kaluwasan. Now, ang nahitabo mo ni kadihan grabe na ang lalis na nahitabo. Naay usa ka tao na nagpresent sa iyang presentation nga matupan niya kanang Galasya kay lumang gisgutan manglo may kalabutan bas kaluwasan. Insiya nga kanang Galasya na ako'y nabasa nga diha sa Galasya ang gisgutan ni ana maingo ang seremonya lo batok sa moral law o na gigamit din ako basahon ang mga punto diriya. So ang nahitabo mo ni
Ingon siya dinhi according sa akong nabasa niya itong 1850s nga kanang naas Galacia mao ang gitawag natong ceremonial law and testimony nga gisulat niya itong 1850s. Hantod na dugay sa grabing lantogi. Niingon ba siya asa man ang sinulatan. Nahitabo nga nawala ang sinulatan. Walay nakita nga sinulatan. Ni come in din si Ellen White niya itong 1888 sa Material 153. Ingon siya, God has a purpose in this. He wants us to go to the Bible and get the scriptures evidence. Kamatay mo? Basta nagi mga theological discussions. Nag-ingon si Ellen White, dili gamiton ang sinulatan. Balik sa Bible. He wants us to go to the Bible and get the scriptures evidence. Mo na stance ni Ellen White niya itong gitawag 1888, no? So, mo na nga daghan na kailang mga lantugi niya ng panahon na o ningon na si Mrs. White sa 1888 Materials 152. I cannot take my position on either side of the Galatian issues. Tanawa, nag-neutral si Ellen White, ha? Kung siya ingon niya, until I have studied the questions. So, mo na iyang gingon sa ato pa. In short, she rejected the approach of those who would use her as an infallible commentator. Di yun sugot si Ellen White nga mapunto. Now, ingon na si Ellen White, if you will search the scriptures on your knees, then you will know them, and you will be able to give to every man that asketh you a reason of the hope that is within you. Ingon na siya din a lesser light to lead men and women to the greater light. So, mo nag-ingon ni Ellen White, din lang sa basa ng sinutan ni Prince Guy. Anyway, illustration naman na siya. Now, purpose, hapit na tamahuman. Purpose of Ellen G. White writings. Yeah. Understanding an author's goal and intention is central to understanding his or her writings. Kinahanglan nga atong diskubrihon ang purpose, ang objective or goal or intention, ang central understanding sa sinulatan ni Ellen White ay muhatag og conclusion. Kay ang uban makabasa lang og usa ka statement ning conclude naman dayon, no? Para na example nga nan kinahanglan kuno magampo luhod. Nakabasa lang sila sa usa ka writings ni Ellen White nga magampo luhod, alang nila kinahanglan tanan magampo og magluhod. So, mo na. So, kuha na to ang goal, intention, o central understanding sa iyong sinulatan. Sunod, readers who fail to grasp an author's purpose often seek to use his or her writings in ways for which they were never intended. Dili gini siya mulusot para. Example, kanang di maligo panahon Sabado, nasulat na ni Ellen White panahon sa Australia. Unya dito sa Australia wala pa may gripo musulod sa balay tungod lagi kay kaniadto pa man na. Ang nahitabo si Ellen White nag-advise nga kinahanglan mga Adventista maligo sa Bernes. Ang purpose maligo sa Bernes, it is because ang tubig wala sulod sa balay. Ang mga Adventista kaniadto maghakot og tubig dili pareha sa ato ang atabay diri nga pila lang ka metros na atabay sa ila dito sa Australia lisod kwaon ang tubig sa atabay. Unya ang ilang atabay dito di para sa ato 5 ka pa na tubig ila mangabot og tag 11 ka dupa 12 ka dupa ayaw mo gawas ang tubig. Meaning to si gamitan pag nila og muton para dili sa ato ra man kamot atong gamiton. Unya kay lawman sumuton ilang gamiton. Ang mahitabo pag abot sa balay butang nilang tubig di pa gina sila maligo usa lang ka balde kay ilang ibutang sa ilang bathtub. Unya ang bathtub ila pa gyud ang initon na muwarm siya nga makaya sa lawas aya sila muhumol. So ang mahitabuan na malit ka sa Sabbath school. Now based on history, ang mga Sunday keepers usab nag-ingon maligo panahon Sabado, dili maligo panahon Domingo, kay malate sila sa Sunday schools. So sa ato pa, failure to grasp an author's purpose often seek to use his or her writings in ways for which they were never intended. So kinahanglan ato na siya. Anyway, napamantay subject about sa hermeneutics of Ellen White. Ako i-present din to ang ubang nga mga issues na masulbad na to. Now, ingon si Mrs. White diri. Okay? Ato makita diri nga ingon siya dinhi. To exalt the Bible and lead men and women to it. Mato pa niya. To exalt the Word of God and attract minds to it, that the beautiful simplicity of truth may impress. Mo na purpose sa writings ni Ellen White.
Sunod, the written testimonies are not to give new light but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. So, ako na mag-ibasa ang katapusan. Now, ngani, to clarify the great principles of the Bible for daily living so that people will have no excuse for not following its dictates. So, nayo sa kasitwasyon diri, si Ellen White dili man ang mahatag apelido, initial naman, mato pa niya, Brother J would confuse the mind by seeking to make it appear that the light God has given through the testimonies in addition to the Word of God. But in this, he presents the matter in false light. So false light dahil kung magunahuna ta, nga ang iyang sinulatan dugang sa Bible. Okay? God has soon fit in this manner to bring the minds of His people to His Word, to give them a clearer understanding of it. So di mo sugot si Ellen White, nga moingon gyud ta nga ang sinulatan si Ellen White dugang sa Bible. Mo na nga ang mga offshoot dinhi sila na failure. Nga ang sinulatan Mrs. White as if dugang aron mapalusot nila ang ilang doktrina nga kinahanglan kumukaon ka unod di ka maluwas. Kinahanglan mag-ampo ka pirmi gyud luhod. Daghan mga doktrina mo na nga musango sila sa gisulti ni Ellen White. Third purpose. Nagyon ni rin. That Ellen White saw for her work was to rebuke sin. So ang purpose di ay sa sinulatan ni Mrs. White is to rebuke sin and to urge obedience to the Bible. Walay sugo nga gihatag ni Ellen White sa mga katawhan sa Seventh-day Adventist. In the first place, si Moses ra ang gahatag og sugo pinaagi sa Dios. Si Paul wa gahatag sugo, Ezekiel wa gahatag sugo, Isaiah wa gahatag sugo. How come nga si Ellen White naghatag sugo? Kung imong tanaw ng writings ni Ellen White, counsels on doubts and food. That is counsels. Counsels to the for the church. Counsels yapon. Gitawag na to counsels on health. Okay? Counsels to parents and teachers. So mga counsels, wag din mag-iyon si Ellen White nga law for the for health. Okay? Wa siya yung nga law for diets and foods. Wala. Counsels yun. Ang naitabo sa mga objects mo ni, ang counsels, gihimo nilang law karon nga kung musupak ka, makasala ka. Kunya mo logic na siya, Pastor, kung supako ng sugo, makasala ka dili. Nay counsel di egson nga para ra sa ilang kapanahon ng way labot sa ato. For example, nag-counsel si Ellen White nga kinahanglan ang mga babae kabalo musakay og kabayo. Counsel na ang pangutana karon. Pila lang kabalo mo sakay og kabayo. So nakasala na lugar ta kung di ta kabalo mo sakay og kabayo. So meaning to say na ay gitawag og lugar, place. Tamo nang Ellen White nga to consider siyang sinulatan, place and time should be considered. Ano siya nga mga punto. Now, last nga statement. Okay? Naging dire. A fourth goal Ellen G. White sought to accomplish was to apply biblical principle in a modern settings. Example, kaning gingon din nga the Bible was given for practical purposes. Okay? Bisan pa man nga, na example si Ellen White nga, kinahanglan dili magpalit og bisikleta. I-discussan sa sulod nga mga presentations, hermeneutics nga ay mga text, na mga detalye. Ang purpose ni Ellen White nga na panahon nga dili sila papaluton og bisikleta. Tungod kay bisikleta mo o pay imbento. Unya ang kantidad sa bisikleta kaniadto usa ka tuig na swelduhan. Naa sa Reader's Digest give explain. Ipakita na ko na sa sunod sa inyo. Now, negative ang dating ni Ellen White adto mga Adventista nga nagpalit og bisikleta. It is because gihimo lang style, no? Racing style. So si Ellen White, imagine mo usa ka tuig nga swelduhan, imo lang i-racing style. So adunay mga counsels in White anang panahon na. Now, mo ni punto nga ang karaan nga counsel pwede nimo na ma-practical purpose atong panahon. For example, unsa man nga gawas sa bisikleta, unsa man nga property o sakyanan nga, for example, mapalit kag sakyanan nga perting mahala gyud kayo nga Porsche baka BMW unya ang imo niya matawag na to impractical sa imo nga kaugalingon. So sa ato pa adunay sinulatan si Ellen White nga wala na sa atong kapanahunan pero ang principle pwede na to magamit sa gitawag na to modern setting. Okay? Number 5. The final purpose of Ellen White writings that we will note is that God gave them to prepare a people for the final days of earth history.
mauni usa sa purpose. Mao may gani nga sa atong katapo, sa ato kay last days man ta, nagyon si Ellen White sa Great Controversy 593-594. None but those who have fortified by the minds of the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Biblia ra gyud no. Makastand ta sa great conflict kung kita nalig-on ang ato kaugalingon diha lamang sa Biblia. Right in Ellen White, mura ni siya og light siya pero ang iyang kategory kumbaga mura siya og flashlight nga gamay unya ang Bible mura og adlaw kahayag. Pero ang flashlight nga gamay pwede gamiton ipanganga ili sa imong truth kung naabay infection, ili sa dalungan kung naabay gahubag, magamit gyapon siya. Pero ang Bible mura gid siya og adlaw nga mauna ang gitawag nato og gitawag nato kahayag. Bueno, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ngali kung daghan na ta, ang akong presentation is about all the issues nga magamit nato sa field usab. Thank you. Amen. Yes.